Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. At hayaan natin na tayo po ay makapakinig ng mensahe mula sa Diyos. Hindi po ito mula sa akin. Kaya napakalaga na lagi tayong nananalangin sa Diyos na patuloy na ibigay sa atin yung mensahe mula sa ating Panginoon para lagi makapangusap sa atin ng Panginoon, lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Naalala ko yung itinuro ng ating Panginoon na panahon na siya ay tinanong ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan. Ang tanong sa ating Panginoon, yung ano ba yung pinakamahalagang utos? Sa panahon ni Moises, meron po tayong tinatawag na 10 utos ng Diyos. Ito yung 10 Commandments. Ito po 10 utos na ito ay kumakatawan bilang tao na nilikha ng ating Panginoon ayon sa kanyang larawan at wangis. Ito yung atin yung kalahati nito. Ito po binanggit doon sa Exodus chapter 20, yung ating tungkulin sa Diyos, bilang nga siya yung lumikha sa atin, ang atin ng Panginoon ay nagpakilala doon sa kanyang bayan. Yung kautusan ni Moises, ito po ay ipinagkaloob niya. Si Moises yung ginamit na author ng ating Panginoon para maipaabot yung kautusan ito ng ating Panginoon. At ito ay pinagkaloob kay Moises na pinapatubayan ng banal na Espiritu, kaya ito'y kanya na isulat. Yung kalahati po doon, obligasyon ito natin doon sa ating kapwa-tao. Kaya ang ating Panginoon nagturo sa kanyang mga alagad at doon sa nagtanong sa kanya na isang dalubhasa sa kautusan kung ano yung pinakamahalagang utos. Ito po yung sinabi ng ating Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Sa ibang salin with all your mind. Sa ibang salin, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yung pangalawang malagang utos, napakalaga. Love your neighbor as you love yourself. Ito daw yung dalawang pinakamahalagang utos. Kaya napakahalaga na nauunawa natin yung pag-ibig na ito na tinutukoy ng Diyos. Ito po yung agape love, unconditional love. Ang Diyos muna ang unang nagpadama sa atin ng pagmamahal nito. At ito ay atin naranasan at nakita natin ito noong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon yung kanyang kaisa-isang anak. Kaya po nasulat yung John 3:16. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung malaking problema ng mga tao, dahil doon sa kasalanan na lumaganap doon sa sapataho
sangkatauhan, bunga ng pagsuway ni Eva at ni Adan doon sa utos ng ating Panginoon. Kaya kapag aaralin nun natin ng Biblia, doon sa Roma chapter 3, ito po yung sinabi dun eh. Babasahin ko po ito sa Mabuting Balita. At doon naman no, sa mga, alam niyo, minsan ang Biblia ay hindi natin namamalaya na maliban ho doon sa original na salin, yung salin sa Hebrew, salin sa Aramaic, at salin doon sa Greek. May mga pagkakataon na hindi maiwasan na yung may bias. Yan po yung totoo. Kaya napakahalaga ho sa atin para maintindihan natin yung katotohanan ng hiwaga. Para maintindihan natin yung kaisipan ng ating Amang nasa langit. Kaya ho natala yung salita ng Diyos. Kaya mahalaga po yung banal na espiritu. Kaya nga ang Diyos ay perfect eh. Na-amaze tayo doon sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Na dapat ito yung isa sa taglay-taglay natin bilang tunay na mananampalataya. Sa ating kapanahunan ngayon, napakahalaga yung ginagawa sa atin ng banal na espiritu sa atin ng mga mananampalataya. Para maunawaan natin yung kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban natin. Para maintindihan natin bilang mga mananampalataya kung wala ang Panginoon sa buhay natin, at tayo magdidesisyon pa rin ng ayon sa sarili nating kapamaraanan, hindi ho natin mararanasan yung beyond our limitation. Ibig sabihin, tayong mga tao, may limitasyon lang ho tayo eh. Kung naiintindihan natin at tayo sumasampalataya na sa Panginoon, wala. Kaya kung alam mo natin ito, yan po yung nagmo-motivate sa atin para yung salita ng Diyos, kung tayo man ay nagbabasa nito, araw at gabi, binubulay-bulay natin ito, nais natin itong may apply natin sa buhay, maunawaan natin mabuti, kasi alam natin na kung sino mang higit na nakakaalam sa pinakamainam at pinakamabuti para sa atin, walang iba kundi yung ating Creator. Kaya naiintindihan natin ngayon yung kahalagahan ng ating pakikinig at pagsasagawa sa bawat salita ng Diyos na atin nung napapakinggan. Ito man ngayon sa panahon ng social media ay merong mga taong ginagamit na nagtuturo ng salita ng katotohanan. Kasi sa panahon natin ngayon, without discerning of the Holy Spirit, it is a gift. Sa dinabi-dami ho ng mga nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos, merong masasabi natin na very fluent, ang tingin natin ay napakatalino, napakagaling sa pakikipagdebate, pwede ho tayong madisip ng diablo diyan. Kaya mahalaga po na makilala natin kung sino ba yung mga tao na pinapatnubayan
ng Espiritu ng Diyos at hindi ng Espiritu ng makasanlibutan. Kasi pwede tayong madisig, pwede tayong malinlang, kahit sabihin natin tayo yung pinaka popular na mga tao ngayon, sikat na mga tao ngayon, lalo na kapag yung nakikita natin na nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi gaano masasabi natin na hindi ho professional. Kasi madali yung makadisib lalo na sa loob ng lokal na iglesia. Antimano, ang thinking natin, kapag tayo ay mayroong mga, hindi po masama yun may mga professional, mataas ang pinag-aralan, medyo nakakariwasa at nakakaangat sa buhay, napakabilis na makapag-desisyon natin, lalo sa pagpili ng mga leader sa loob ng iglesia. Yung basihan ng tao. Iba ang basihan ng tao o pamantayan ng tao sa basihan ng Diyos. Siguro naman naalala ninyo noong si King Saul ay sumalungat doon sa utos ng ating Panginoon. Kaya nakakatakot po yung half-truth. Hindi yung whole truth, yung fully obedience. Kapag ikaw ay kinausap ng Diyos, specifically, ang tunay na sa Diyos, lagi niyo itong tatandaan, ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ang hindi sa Diyos, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sinabi mismo yan ng ating Panginoon John chapter 8, verse 47, malinaw. Kaya make sure na kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, dahil nga ito'y salita ng Diyos, alam niya ang pinakamainam, pinakamabuti sa atin. Katulad na sinabi ni King David, sa awit 119, verse 105, ang sabi ni King David sa Tagalog, ang salita mo ay tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ibig sabihin, napakapalad na isang tao na nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Rooted in the Word of God and guided by the Holy Spirit. Kahit po dalawang mahalagang utos na ito ay napakahalaga. Kasi sinabi ng ating Panginoon, tingnan niyo kung meron tayong pananagutan sa ating mga kapatid sa Panginoon, may tinuro si Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ito po yung mga mananampalataya sa Roma doon sa Roma chapter 13 verse 8 hanggang sumunod ng mga talata hanggang 10. Sabi dito, huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Mahalaga po yung pagmamahalan. Lalo na sa ating kapanahonan ngayon, habang lumalaganap ang kasamaan, kapag tayo ay hindi nananatili doon sa puno ng ubas, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Makikita yung apekto nito sa buhay natin. Kung tayo dating mananampalataya, kapag hindi tayo nanatili
doon sa puno ng ubas, walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating Ama at tagapag-alaga. Kapag nakikita sa buhay natin na walang nakikita sa atin yung bunga. Kaya napakalaga po yung itinuro ng ating Panginoon. Kapag mabuti ang bunga, puno, mabuti ang bunga. Pag masama ang puno, masama ang bunga. There is an evidence. Yung ating Ama, pinuputol niya yung mga sangang tuyo. Diyan chapter 15, pag inunawa natin yan, hindi sa isa natin yan, expository yung ating ginawa. Kaya ho, siguro napapansin niyo po sa akin, talagang tumatagal yung sermon. Oho, hindi po ibig sabihin ay masyadong napapahaba. Ang message ng Panginoon, ang hirap pong pigilan. If the Spirit of the Lord is in us, kung ito'y mensahe galing sa Diyos. Kaya sabi doon sa verse 9, ang mga utos gaya na ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba, at alimang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ito po yung pangalawang mahalagang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Love your neighbor as you love yourself. It is a command. Ang sabi doon sa verse 10, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kahit ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Ikinumpres ito ng ating Panginoon. Yung kalahati doon, ito yung ating tungkulin sa Diyos. Doon sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat yung ating pagsamba sa Diyos, napakahalaga po nito, ay sa Espiritu at sa katotohanan. Kasi itinuro ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Moses, ito yung command sa mga Israelita. After na sila ay pinalaya ng ating Panginoon doon sa kanilang pagkakaalipin, doon sa bansang Ehipto, sa pangunguna ng masamang paraon. Kaya ang Diyos ay tapat daw sa kanyang mga pangako. Sa Diyos kasi, sa mga panahon na nakikita natin na tayo ay dumadanas ng matinding pag-uusig, matinding kahirapan bunga ng ating pagsunod sa Diyos, hindi po bingi ang Diyos, hindi po bulag ang Diyos. Alam niya yung atin mga naranasan, even sa ating kapanahonan noon, maging noon, gagawa ng paraan ang Diyos para maisakatuparan yung kanyang mga pangako sa kanyang bayan. Bagamat ang mga Israelita ay hindi tapat sa Diyos. Kasi ang Diyos, kung tayo man ay hindi tapat, ang Diyos ay tapat pa rin at hindi niya ikinakaila yung kanyang sarili. Kasi yan ay bahagi sa katangian na meron ng Diyos. Kapag naintindihan natin itong pagmamahal na ito, kaya napakalaga, una, abay dapat alam natin sa atin ng mga mananampalataya, sa tulong ng Banal na Espiritu, mamahalin natin ang ating Diyos na nagbigay sa atin ng buhay natin, lakas natin, hininga natin yung mga biyaya at pagpapala ng higit sa lahat. Na sinabi doon, love the Lord your God with all your heart, ng buong puso. Kung yung nakakaakupa sa ating puso ngayon,
ay hindi ang Panginoon, aba ay mag-isip-isip na tayo dyan. Kaya nagkakaroon ng problema eh. Ng buong kaluluwa. Kaya tayo po bilang tao, katawan, kaluluwa at espiritu. Ito po yung tunay nating kalalagayan. Ng buong isip. Connected po ito eh. Kapag hindi laman ng ating kaisipan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ano po yung nagiging kaisipan natin ngayon? Connected din yan doon sa ating physical na katawan. At ng buong lakas. Ang ibig sabihin lang po nito, yung buo nating katauhan, napakalaga po, all out ito eh. Pag pinag-usapan yung love, kasi ang Diyos yung unang nagmahal sa atin at nagturo sa atin ng pagmamahal. Kaya yung banal na espiritu, pag binasa natin Romans chapter 5, verse 5, ibinubuhos itong pagmamahal na ito sa atin. It is a gift of the Holy Spirit. Kaya kapag atin nung kukuhanin yung mga supporting verse to convince us na yung salita ng Diyos, ito ay totoo at tunay, ito yung ibinuhos sa puso natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Romans chapter 5 verse 5. Kaya tayo, nagtitiis tayo, nagtsatsaga tayo, namumulde yung ating karakter dahil yung pag-asa ng Diyos. Pag binasa natin yung Romans chapter 5 verse 1 hanggang sumusunod na talata, yung pag-asang ito, bakit ito nananatili sa atin? Kasi yung pag-ibig ng Diyos na inilagay sa puso natin. Kaya yung pag-asang ito, even today, sa mabuhay at sa mamatay, pinanghahawakan natin yung mga pangakong ito sa atin ng Panginoon. Pag naintindihan natin yung pagmamahal ng Diyos, at ito yung taglay-taglay natin ngayon. Kaya po sinabi ng ating Panginoon, pangalawang malagang utos, love your neighbor as you love yourself. Kaya yung 10 Commandment po, yung kalahati doon, ito yung ating tungkulin sa Diyos. At yung kalahati doon, pag inaral natin yan, ito yung tungkulin natin doon sa ating kapwa. Kaya napakalaga po ng pag-ibig. Kaya sinabi ni Apostle Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 13, doon sa last verse, yung daw pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig ay mananatili. Ang pinakadakila dito ay yung pagmamahal, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya huwag mo tayong magtaka. Kapag yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin ngayon, ay ito'y katulad din na lamang ng pag-ibig ng mga tao na nabubuhay sa ating kapanahunan ngayon. May bias po ito. Sinabi na ho yan ng ating Panginoon eh. Itong pagmamahal na ito yung pagmamahal na ini-exercise ng mga tao ngayon. Kaya napakalaga na naiintindihan natin yung pag-ibig na ito
na itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo. Ito po yung sinabi niya bago siya bumalik doon sa kanang trono ng Diyos, para tayo makilala na tayo tunay, legit, na mga alagad ng Diyos. Kaya kung tayo po ay nagdududa doon sa mga tao na atin maring ito yung mentor natin, maring ito ay ginagamit sa atin ngayon to convince us, kasi ito yung ating pinaniniwalaan, abay make sure na kung talaga sila ay mga alagad ng ating Panginoon, ay siguraduhin natin, kasi meron pong evidence May ebidensya, hindi po wala. Na dapat nakikita sa buhay natin kung talagang tayo ay kabilang doon sa mga alagad ng ating Panginoon. Ang sabi dito sa Roma chapter 30, matapos na ituro ng ating Panginoon yung halimbawa, bahagi doon sa pagmamahal ng Diyos, yung pagpapakumbaba. Pag inaralo natin yung whole context, hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga alagad, ng ating Panginoon. At si Pedro, alam naman natin yung karakter ni Pedro nung hindi pa siya napupuspos ng banal na Espiritu, hindi pa niya naranasan yung baptism of the Holy Spirit. May kayabangan, di po ba? Ayaw niya Kaya nung sinabi ng ating Panginoon, ay kapag hindi ka pumayag dito para praise, wala kang bahagi sa akin. Naku, masyado exaggerated. Hindi lamang po ulo, pati buong katawan. Sabi ng Panginoon, nilinis ko na ang buong mga katawan. Isa lang ang hindi pa, yung ating mga paa. Kasi it is a metaphor na merong isa sa kanyang mga alagad na siya ay pagkakanulo. At ito nga ho si Judas. Kaya sa bandang ulit, may iwasan po yun. Even today. Kasi it will happen the last day. Even nga kapwa natin mananampalataya. Pakinggan niyo ako mabuti. Minsan nagtatanong ako sa kapwa akong mga lingkod ng Diyos. Even yung mga lingkod ng Diyos na lagi natin sinasabi, ako personally, kapag kilala natin itong mga lingkod ng Diyos na nakasamaan ko, wala namang perfecto Pag sila pumunta dito sa church at bumisita dito, lagi ko pong tagubilin, itrato natin sila kasi sila mga servant of God. At siguro naman wala kayong natatandaan na kayo pumunta at pumasyal sa akin na kayo aking binastos. Kasi napakalaga po yung pagrespeto At wala ho ako natatandaan sa aking kapwa mga lingkod ng Diyos na ginawan ko ng katarang-taguhan. Rento po tayo. Bahagi ho sa pagmamahal ng Diyos. Kapag inaral natin 1 Corinthians chapter 13, hindi nalulugod sa gawa ng masama, ngunit ikinatutuwa ang katotohanan. Hindi po compromiser. Kaya kung tayo nakatagpo sa panahon natin ngayon, panahon ng perilous day, abay magpasalamat po tayo. Kasi merong mga lingkod ng Diyos, totoo, hindi plastic. Ayaw yan ng Panginoon Hindi expose yan ng ating Panginoon.
paimbabaw. Sa labas, alam niyo po ba yung nicho? Puting-puti, pero ang loob, bulok. Kamisan narinig natin sa usapang kanto, tumigil ka, ang diskarte mo, bulok. Minsan kausap mo, nakangiti sa'yo, kausap mo, ito nga yung tinatawag natin baliktad ng pagpapakumbaba eh. Kala mo, kababait. Pero meron palang baho na itinatago sa kalooban. Hindi po ba yung sincere sa pananalita? Bisa sasagot na, imagine pastor tayo, lingkod tayo ng Diyos. Pwede ka namang magsabi ng i-respeto ka naman eh. Pwede mo naman sabihin na, pasensya na, hindi ako makakarating. Pero yung sasabihin mong, sasagot ka, tapos hindi ka naman pupunta, anong ibig sabihin no? Ibig sabihin, nakakatakot kang kausap. Hindi ka totoo doon sa sinasabi mo. Kaya in the last day, huwag tayo magtaka, kapwa natin mananampalataya, ipagkakanulo tayo. Kasi yun daw nagmamahal, sabi doon sa Roma chapter 13, verse 10, matapos ipaliwanag ng ating Panginoon, love your neighbor as you love yourself, yun daw totoong nagmamahal. Nang taglay-taglay natin yung agape love, ito yung pag-ibig ng Diyos na unang ipinadama sa atin. Hindi makakagawa ng masama sa ating kapwa. Kaya yung pag-ibig, ito yung kabuuan ng kautusan. Di po ba doon sinyorkat ng ating Panginoon? Kinompres. Alam niyo po ba yung mahalagang kautusan ni Moises? Almost 600 commandments sa mga Israelita. Kaya wag mo tayong magtataka. Ibig nga sa loob ng church eh. Bisan yung kausap natin, nakakalungkot dito kasi sinabi yan mula sa salita ng Diyos eh. Hindi totoo Kristiyano. Plastic. Pag inaralo natin yung galing mismo sa turo ng ating Panginoon, ayon kay Apostol Lucas, ito po yung kanya sinabi, tingnan niyo ha, para maintindihan natin yung ating pinag-uusapan ngayon. Pag binasa natin Lucas chapter 21, verse 16, kaya mahalaga po itong ating pinag-uusapan ito. Napakalaga po mga minamahal ko, kapwa ako lingkod ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon. Yung pagmamahal natin taglay-taglay, hindi ito yung eros love, phileus love. Dapat ito po yung pagmamahal ng Diyos na itinuro sa atin ng Panginoon. Ang sabi dito, ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Kaya po yung alagad ng Diyos, yung legit na alagad ng Diyos, ang palatandaan mo dito, totoong followers of Christ. Dito, iisipin natin eh, di po ba ang hirap gawin ito ng magulang? Ang hirap gawin ito ng mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan.
Sabi nyo, at papapatay nila ang ilan sa inyo. Karanasan nyo yan mismo ng ating Panginoon. Dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon, kaya napakalaga yung kalalagayan nyo natin. Lalo na tayong mga under-shepherd ng ating Panginoon. Yung sinabi ng ating Panginoon, deny yourself. Kasi panganib yung ating sarili. Ito yung human nature natin eh. Kaya bisan nasusunod pa rin natin yung ating mga kagustuhan, sa halip na sundin natin yung kalooban ng Diyos, ito para sa kabutihan natin. Pasanin natin yung cross. Kasi kung tayo tigasunod, kung ating Panginoon nakaranas ng pag-uusig, doon sa kanyang mga kababayan, nakaranas siya ng pag-uusig, doon sa mga tao nakaranas ng kagalingan, nakaranas ng himala, ibig doon sa kanyang mga alagad, maging sa kanyang mga magulang. Di ba masakit yun? Lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Kaya lagi mo natin ipinapaunawa. Dito hong nakaraan Sunday, kami nagpapasalamat doon sa pagkakataon binigay sa amin ng Panginoon. Yan ay challenge sa bawat mga mananampalataya. Yung family dinner fellowship. Ang tema doon, yung ibinigay ng Panginoon, sumampalataya ka sa Diyos. Sa Panginoon, ikaw at ang iyong sambayan ay maliligtas. Yung pong kinakausap doon, ito po yung bantay preso. Yung pong warden kung sa ating kapanahonan ngayon. May pagkiluso dun eh. Faith without action is dead. Siya mismo ang nagsama doon sa kanyang tahanan para ipakilala siya doon sa kanyang buong sambahayan. Kaya siya nagagalak sa kanilang puso kasi sila naligtas kasi nakilala nila yung tunay na Diyos. Hindi po ito basta isang gawain lang. Meron po tayong gagawin. Be a good example. Sabi ni Apostle Pablo, follow my example as I follow the example of Christ. Prove it kasi nasa huling panahon na tayo. Kumbinsihin natin yung ating pamilya na yung ating pananampalataya ay buhay, hindi patay na pananampalataya. Katulad na nakikita natin. Imagine. Diba? Sinasabi kami ang mas marami. Meron pa nga silang mga alimbaang marami. Yung mga ilog, saan ba napunta yan? Diba? Dire-diretso yan sa karagatan. Pinapalagay nila, sila yun. Pero ang totoo dito, hindi naman dahil doon sa ganda ng church, paramihan ng kaanib, kundi yung ating tamang relasyon sa ating Panginoon. Tayo ba nakikinig doon sa aral ng ating Panginoon? The only Savior is no other than the Lord Jesus Christ. Kung ang ating Panginoon namatay doon sa cross dahil sa mga kasalanan natin, magkakaroon tayo ngayon ng muhi doon sa kasalanan. Yung pong mga nakikinig ng salita ng Diyos, sumusubaybay po sa akin. Pasensya na po kayo. Kung hindi po ako yung tipo na sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga friend natin sa FB, ay ako ho ay laging nakapagko-comment. Ang akin lang kailangan sa inyo, kung alam mo natin na ito ay legit, kasi hindi naman ako talaga kumikita sa social media. Kaya lang po ako nangangaral at nagtuturo ngayon kasi habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos, kasi God is in control, kontrolado pa rin.
Bagamat ang mundong ito ay nasa kapangyarihan ng kadiliman, nasa ilalim ng Diablo, kapangyarihan ng Diablo, ni Satanas, napakapalad doon natin, tayo po ay naging isang mananampalataya, nakabilang tayo sa mga anak ng Diyos. Kasi sabi doon sa 1 John chapter 5, verse 18, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit to? Kasi iniingatan tayo ng ating Panginoong Kristo at hindi tayo pwedeng anin ng Diablo. Tayo po yung inaasahan ng ating Panginoon na magiging asin at liwanag sa salibutan ito. Kasi sinabi daw sa Pahayag chapter 12, verse 11, by the blood of the Lamb. At doon sa ating testimony, hindi natin pinanghinayangan yung buhay natin. Bakit to kaya? Alam niyo, maaaring isipin natin, ano ako? Nababalik na? Hindi. Kasi ang pananaw natin, ang buhay natin sa mundong ito, pansamantala lang. Kahit tayo pinakamayaman ng tao, kahit tayo ay pinakamakapangyarihan tao, ma-influence ang tao, sikat tayong tao ngayon. Panlupa lang yan. Pag ikay walang tamang relasyon sa Panginoon, iyaan yung hiwaga na itinatago ng Diablo na hindi natin maunawaan. Kaya napakalaga po yung pangangaral na salita ng katotohanan para i-expose yung lahat ng uri ng kasinungalingan at katsusuan sa Satanas. Mga minamahal kong kapatid, kapwa ko lingkod ng Diyos na may tapang na nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi daw pinanghinayangan ng buhay. Bakit? Kaya ito'y amin yung ginagawa. Hindi po para sa amin sarili lang. Napakalaga na maunawaan ng mga tao yung katotohanan. Kasi kung di natin ito maunawaan, wala akong makakalaya. Kaya kung narinig naman natin ito, naiintindihan natin, tanggalin na natin yung pride. Ganyan-ganyan din ako nung araw eh. Ano kayo sasabihin sa akin ng mga kaibigan ko, nakakaya magdala ng Bible. Kinuri ko ako ng Panginoon dyan. Merong Bible doon na napakaliit lang kanina. Yung kasang-kasang doon sa wallet ko para hindi ako sa kantsawan. Kasi minsan, alam niyo naman yung mga taong makamundo, walang tunay na pagkakilala sa Panginoon, sabi sa atin, yan, banal na. Ang inilagay sa puso ko at isipan ko noon, mga kaibigan ko ito, pinag-aksayan ko ito ng panahon eh. Oras, alam niyo pananaw ko noon. Okay lang na sabihin niyo sa akin yan. Kaysa naman yung pagkakataong binigay sa akin ng Diyos. Nasa dinami-dami ng mga tao sa mundong ito. Nasasabihin natin, mabuting tao, sa pananaw ng tao ay matutuwid na tao, sa kabila ng pagiging makasalanan ko, isa ako sa kinabagan ng Diyos. Ano dapat kong itaya? At ayaw ko din, katulad na sinabi sa Biblia, kapag ipinagmakahiya natin yung anak ng tao, ikakahiya din tayo ng Diyos at ng kanyang mga anghel. Kaya marami yung mga Kristiyano, pakinggan niyo mabuti. Kristiyano sa nguso. Kaya marami pong ipagkakanulo ng kapamanan ng palataya. Eh, mati, wala ka namang ginagawa masama. Sabi ko, ano kaya ang ginawa kong masama sa inyo? O yung inyong thinking na kaya kayo ginagawa, thinking nyo, kasi sinabihan ko kayo ng katotohanan, aralin yung mabuti. Baka sakali na kayo mabuksa at maliwanagan pa yung kaisipan natin. Hindi ko sinasabing ako'y perfecto. Kaya alam mo ako nagsalita sa inyo ng katotohanan kasi mahal ko kayo. At pag ninyong ipalagay na yung inyong ginagawa na kahit salungat na sa kalooban ng Diyos, imagine, saan ka makakakita na ikaw ay nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos. Sinasabi natin buhay ang Diyos natin is our Jehovah Jireh. He is our El Shaddai, ang nagkakalob na lahat ng pagpapahal. Imagine, para tayong naglilimos. Lalo na ngayon, malapit na naman ang eleksyon, parang nakakahiya.
na parang ipine-frienda natin yung mga kapatiran natin eh. Nahihingi natin ng tulong. Hindi mo masama yun eh, pero insulto yun sa Panginoon eh. Sinasamantala natin, totoo yan, in the last day, it will happen. Kamisan, napipilitan silang mag-corrupt. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi ka na maiboboto ng tao, bibihira na doon sa mga tao na kaya iboboto. Eh dahil ito yung kanilang gusto. So ito sa mga kababayan ko, makakasaksi ng ano ito. Karamihan nung na bumoboto ngayon, para ikaw ay iboto nila, hindi po lahat. Meron po mga tao talagang may prinsipyo. So siguro, alam niyo ho yan. Bagamat tungkulin nun natin eh, kasi lalo na kung yung ginagamit nila galing sa buwes natin nung binibigay sa gobyerno, kaya tayo nagbabayad ng buwes kasi alam natin, yun din ituro yan eh. Kasi kailangan nila yan eh. Ng ating mga opisyal at empleyado ng pamahalang gobyerno, lalo na yung mga opisyalis natin na atin yung ibinoto. Naturo lang po sa kanila yan kasi sila pumasok sa politics kasi mayroong ibang intention sila na alam nila na sila ay makakatulong dito sa ating bansa. Yan na po yung kalakaran ngayon. Kaya dapat laging, di ba nagalit kayo sa akin? Nagtampo kayo sa akin kasi sinabihan ko kayo. Huwag na natin isabit yung mga politiko, lalo na sa ating mga pangangailangan. Minsan hihiram tayo ng sasakyan, hihingi tayo ng pabor. Hindi naman tayo hihindian yung mga yun eh. Kasi alam nila na marami din tayo na mga kapatiran at malaking tulong din doon sa kanilang mitiin na sila ay manalo. Na hindi natin alam, tayo pinag-uusapan. Pinagtatawanan tayo. At kung ikaw naman ay isang politiko na Kristiyano, kaya ka nandyan, meron ka pananagutan sa Panginoon. Dapat ikaw nagiging asin at liwanag. Nag-i-stand ka doon sa katotohanan. Nakikita sa atin yung kabutihan at katuwiran para matanglawan natin. Kabisan nakakalungkot to eh. Imagine, ginagamit mo pa yung influensya mo sa mga pastor. Kaya maging matalino tayo. Bad company corrupt good moral. Kaya alam mo sa tao yung sinungaling eh. Ako biktima ako din sa bahay ng Victoria. O kausapin mo ako kung ako po ay mapapatunayan nyo na ako ay nagkasala laban sa inyo. Hihingi ako ng tawad sa inyo. Hindi naman masama humingi ng tawad eh. Kung alam mo tayo mali.
Pero kung yung ginawa natin ay para sa inyong kabutihan, kasi, pasensya na, hindi ako compromiser. Ang aking ikinalulungkot lang, imagine, tinawag tayo lingkod ng Diyos. May mga kawan tayong pinangungunahan eh. Ay kung ikaw ay sinungaling, wala kang isang salita, imagine kawawa yung kawan mo pinangungunahan. Bakit? Baka ikaw'y bayaran eh. Upahan. Salip na tayo God-pleasing, nawawala na yung pagmamahal natin. Gamitin nun natin sa tama. Kung yan ay para sa lahat, kasi tayo tapat tayo nagbabayad ng buwis. Hindi na nga tayo nagbabayad ng buwis eh. Di sa barangay, di tayo nagbabayad ng permit. Permit sa ating munisipyo. Kung tayo may mga business, huwag na tayo makigaya doon sa mga unbelievers. Ang maging thinking na lang natin, it is a command of God. Kahit tayo ay mayroong paggalang sa lahat ng mga nanunungkulan ngayon, ibinoto man natin ito, hindi. Kasi sila po yung nakatalaga ngayon. Ito yung pinili ng tao. Ito yung, kung ano yung pinili ng tao. Nire-respeto ng Diyos yun. Kaya napakalaga, may basihan tayo sa pagpili natin ng isang kandidato. Righteous leader exalt the nation. But wicked disgrace the nation. Kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla, ngunit matamlay ang bayan kapag ang pinuni masama. Di po ba, Kawikaan chapter 29, verse 2, napakalaga yung salita ng Diyos. Para doon sa mga decision making natin. Kaya, napakapala doon natin kapag tayo po ay may pinuno, totoong nagmamahal sa Diyos. Ang totoong nagmamahal sa kapwa. Hindi ka makakagawa ng masama eh. Saludo po tayo dyan. At kabilang kayo sa atin o pinapanalangin lagi sa Panginoon, righteous leader. May karunungan at pagkaunawa mula sa iyo, Diyos. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, sumusunod sila doon sa iyong kalooban. Pantay, kung tumuring sa kapwa, parehas, mahirap, mayaman. Kaya marami po mapapahamak, marami mapunta sa impyerno. Kasi marami ng mga tao, yung uri ng pagmamahal, hindi katulad ng pagmamahal ng Diyos, unconditional love. Kahit tayo makasalanan, kahit tayo ay napakasimple lang ang buhay natin, minahal tayo ng Diyos. Maging sino man tayo. Unconditional na po ito. Kaya napakahalaga po ng dalawang kautusan ito. Kinumpres eh. Kasi ho, kabilang mo tayo dito mga hintil na kinahabagan ng Diyos. Kasi yung 10 Commandment po, yan po yung batas na ibinigay kay Moises para maging batas na ituturo daw sa mga Israelita. Yung po totoong umiibig sa ating kapwa, katulad ng pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo makakagawa ng masama sa ating kapwa. Ito po yung turo niya. John chapter 13. Sinabi mismo ito ng ating Panginoon. Matapos magpakita ang ating Panginoong Kristo ng halimbawa na dapat tularan ng kanyang mga alagad. Ang sabi dito, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong iniibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Pansinin niyo po.
kapag ito yung nangyayari, nakikita sa atin, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yung sinabi ni Apostol Pablo, yung umiibig, yung totoong umiibig, kasi dapat maranasan muna at maintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos Hindi uubra na mas mahal natin ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating kapwa, na higit sa Diyos. Kung gusto natin na maranasan ng inyong asawa, yung pagmamahal ng Diyos, unconditional love, na kahit makita ang ating kahinaan, kasi wala naman yung perfecto, kaya pa rin tayong mahalin. Katulad ng pagmamahal na pinadama sa atin, na dating tayong makasalanan, pero hindi tayo initsipera ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos. Ang sabi Diyos sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Yung salibutan po dito, ito yung mga tao na nilikha ng ating Panginoon ayon sa kanyang larawan at walis. Pinamimili ho tayo ng Panginoon. Tatanggapin natin siya, pananampalatayan natin siya, kasi meron ho tayong kalayaan O hanggang ngayon ay i-deny pa rin natin ang ating Panginoong Kristo bilang ating Panginoon at tunay na Diyos na ating tagapagligtas. Kaya sabi doon, ang sino man sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit buhay na walang hanggan? Ang buhay natin sa mundong ito pansamantala lang. Ang inaalok sa atin ng Panginoon, dahil tayo nilikha ayon sa larawan at walis ng Panginoon, special tayo sa Kanya. Makasama tayo lahat doon sa Kanyang tahanan. Nais ng Diyos, pag binasa natin 1 Timothy chapter 2, verse 4, na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya ang Diyos, yung totoo nagmamahal, may kakayanan natin makalimot, magpatawad ng ating kapwa. Pero kung hanggang ngayon, nandun pa rin yung galit at hinanakit, pasensya na. Yan ang dahilan. Di po ba? Yung pagmamahal na sumasa atin, katulad din ng pagmamahal ng mga makasalibutan. Kaya ang ating Panginoon nagturo Dito tayo matatapos kasi talagang verse 43. Ito po yung dati natin basayan, Mateo chapter 5, sulat naman ng isang alagad ng ating Panginoon si Mateo. Ito yung dati nating kalalagayan Ito yung dati nating pamantayan. Sabi sa 43, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ito dati yung ine-exercise natin kung tayo wala pong tamang relasyon sa Panginoong Sus. Hindi pa tayo natuturuan mula sa salita ng Diyos. Ito po yung sinabi niya ngayon. Verse 44, ngunit ito naman, sabi ni Jesus, ngunit ito naman, bahagi ito ng Sermon of the Mount. Ang kanyang major recipient dito, yung kanyang mga alagad. Makikita niyo yan doon sa yung unang talata ng Matthew chapter 5. Sabi niya, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Parang napaka-imposible ito. Kung ang buhay natin, wala pa tayong tamang relasyon sa Diyos. Kasi iba ho ang pamantayan natin. Madaling mahalin yung ating mga kaibigan, madaling mahalin yung mga tao na pamilya natin, mahal natin sa buhay.
Madaling mahalin yung mga taong nakikita natin, napapakinabangan natin. Madali mo yun eh. Pero yung mga taong siniraan tayo, kagalit natin. Pero ito yung command ng Diyos eh. Bakit to? Kasi ang Diyos natin, hindi po siya pawasak eh, pabuo. Kaya kung ikaw'y Kristiyano, sasabihin mo ikaw ay leader, o sabihin mo ikaw ay isa sa tinatawag nating under shepherd ng ating Panginoon, kung ganito yung asam natin, katulad pa rin ng pagmamahal ng mga makasalibutan, mas malapit sa iyo yung mga tao na nagko-compromise sa atin. Kapatid, baka yung espiritu na nasa iyo ay espiritu ng makasalibutan. Kaya sabi dito, ngunit ito naman na sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Di ba, kaysa tayo ay magkasala laban sa Diyos, mag-isip na masama laban sa kanila, ito po yung turo, ibigin nyo ang inyong mga kaaway. Bakit to kaya? Ang kalaban nun natin, hindi ho tao. Ang tao, ginagamit lang ng dyablo. Kasi siya nga ay tuso, sinungaling. Ano pa ho? Kapag nakita natin ganun ang kanilang kalalagayan, kaya ko lang ito sinasabi, pasensya na ho kapwa ko lingkod ng Diyos. Kasi sinabi ng ating Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Baka ang tingin pa rin natin sa ating sarili, kailangan natin tayo nakatayo, baka mamaya masupreso tayo. Kaya tungkulin nyo natin yan. Alam nyo, mas mainam. Ang sabi nga doon sa Kawikaan chapter 27, verse 5 to 7, mas mainam. Open rebuke is better than secret love. Kasi yung kausap natin na labis-labis yung mga sinasabi sa atin, pero totoo, sinungaling eh. Mali ang intensyon ng puso. Adi kahit medyo masakit yung rebuke ng isang kaibigan, tayo naman ay nabubuksan, nagigising tayo doon sa ating maling kalalagayan kasi meron nagmamahal sa atin ng tao. Kaysa yung secret love. Ano kwenta nun? Alam mo na naandun na sa maling landas, yung ating kung talagang totoong kaibigan natin, kasi ito po yung sinabi, open rebuke is better than secret love. Ganyan ang ating Panginoon, bisa masakit. Pero kung uunawain natin, abay po lang tumingin ka na may masamang pagnanasa, ay nangalunya ka na rin. Yung napuot ka sa iyong kapwa, mamamatay tao ka na rin. Alam niyo, ibig lang sabihin dyan ng Panginoon, ayaw ng Panginoon talaga na tayo manatili doon sa kasalanan. There is an evidence. Yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Napakadino ang sinabi ng Panginoon. Makikita ito sa pamagitan ng ating mga gawa. Yung bula ang propeta, even bula ang guro ngayon, karamihan ito yung mga walang tamang relasyon sa Diyos. Kaya sa atin nung pagpapalaki, minsan ay salungat doon sa kalooban ng Diyos. Pamamaraan natin, paghubog, kapag wala kang tamang relasyon sa Diyos at hindi natin kilala kung sino yung ating Panginoon at hindi natin naunawan yung aral ng ating Panginoon, maliliso ng landas, ibig mga anak natin. Kasi kung ano nakikita sa atin, minsan ito yung epektibong impluensya sa paglaki ng inyong mga anak. Pero kung nakikita sa atin na tayo ay tao na marunong magmahal, iba sa mga kaaway natin, turo ng ating Panginoon yan eh. Matthew chapter 6, the same Sermon of the Mount, ang major recipient diyan ng ating Panginoon. Basahin niyo po yung Matthew chapter 5, verse 1. Mga alagad ng ating Panginoon, kapag ikinontemporary yan, ang kinakausap po, tayong mga mananampalataya. Tinuruan tayo ng Panginoon na magpatawad sa ating kapwa kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Kapag tayo nagpatawad, patatawarin tayo ng Panginoon. Tayong mga tao, hindi ho tayo perfecto.
Bisan nagkakasala tayo sa isip, salita at sa gawa. Habang tayo humingi ng tawad sa Diyos dahil marunong tayo magpatawad, para sa atin ito kabutihan. Habang tayo magre-request sa Panginoon, minsan napaka-imposible. Sa Diyos naman, walang imposible. Naranasan natin yung pagkilos ng Diyos. Kung hindi tayo marunong magpatawad, yan po yung ginagamit ng Diablo para mapigilan yung kagustuhan ng Diyos na maranasan natin. Meron tayong may pagmalaki. Habang tayo nasa mundong ito, na yung Diyos natin, hindi patay na Diyos, buhay na Diyos, magiging pagpapala pa tayo. Kaya tayo nagiging asin at liwanag. Ibig sabihin ng asin, nagiging mabuting influence, hindi bad influence. Ibig sabihin ng liwanag, pawang mabuti, matuwid at totoo. Nakikita sa atin yung pagmamahal ng Diyos, yung katangian na meron ang Diyos at kapangyarihan na meron ang Diyos sa buhay natin. Sundan niyo po itong message na ito. Kaya mahalaga po yung pagmamahal sa Diyos. Pag hindi po natin ito naintindihan, una nating mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Magiging peke ho, hindi totoo yung pagmamahal natin doon sa ating asawa, doon sa ating mga mahal sa buhay, doon sa ating mga kamag-anak, doon sa ating mga kaibigan. Ang may exercise natin yung pamamaraan ng mundong ito doon sa tinatawag nating eros love, phileus love, exotic love. O ito may kinalaman doon sa ating sexual. Bawa magsawa tayo. Yun ang magiging pamamaraan natin. Pero kapag yung pamamaraan natin, pamamaraan ng Diyos, nasisikat nga niya yung araw mabutit masama. Pinapapatak niya yung ulan. Ganyan po kabuti ang Diyos. Hindi po siya may kinig-kinig. Kasi special nga tayong mga tao sa paligid ng Diyos. Yun nga lang, pagdating doon sa divine protection ng Diyos, napakapala din natin kasi kabilang tayo sa mga naging anak ng Diyos. Nung tayo tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon. Ito pong ginawa ng ating Panginoon Diyos sa cross, may 2,000 taon na nakakaraan. Ang sabi ni Pedro, kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa sino ng langit, ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Yung lahat nagtatanggap sa Kanya at mananampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoon doon sa cross ng buong puso. At ito yung pinapahayag sa pamamagitan ng ating mga labi. Malinaw ho, sinabi doon sa Roma, chapter 10, verse 9, hanggang 10, kung ipapahayag, pakinggan niyo po ito mabuti. Every mahal na araw, pinapaalala sa atin yung ginawa ng ating Panginoon Diyos sa cross. Nawa, mga minamahal ko, kaibigan, ikaw man, kamag-anak ko, sana magising na tayo sa katotohanan. Tanggalin na ho natin yung pride. Ang pagkakaiba lang naman ng mga Katoliko yung mali natin pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na inukit lang ng tao kung yan may iyari sa bato, iyari sa pila, o ginto, insulto sa Panginoon yan. Kaya may resulta, naranasan natin yung sumpa. Kasi mali po. Sinabi na yan doon sa 10 Commandment. Hindi nyo nga lang nailagay. Hindi inilagay ng inyong tagapanguna. Yung pagsamba natin sa mga Diyos-Diyosan. May sumpa po yan kapag yan hanggang ngayon nananatili pa. Aralin niyo po.
Meron po bang pagbabagong nangyayari sa buhay natin? Meron po bang paglaya? O nakikita natin yung buhay ng ating unang mga ninuno. Bawa kung ang ating mga ninuno, babaero, maglalasing, magsusugal, nagkukunik yan hanggang sa salilay eh. 3 hanggang 4 na salilay kapag mali yung ating pagsamba. Connected po ito. Doon sa 10 Commandment, kasama po yan. Pero yung mga umiibig sa Diyos, ito po yung sinabi ng Diyos mo, basahin mo na natin sa Roma. Kasi nais ng Diyos maligtas sa lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sabi dito, kung ipapayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinawawalang sala ng Diyos. Nagpapayag naman siya sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Kapag naintindihan natin yung ginawa ng ating Panginoon daw sa cross, kaya sinabi dito sa 13, dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan sa Panginoon. Malinaw yan eh. Si Jesus yung tinutukoy dyan. Kaya kung tayo po ay nasabihan ng pangaralan ng ating pamilya, mahal natin sa buhay, yun lang naman ang tungkulin namin eh. Ang dahilan kung bakit napako ang ating Panginoon doon sa krus ay dahil sa kasalanan natin. Kung naintindihan natin kung bakit naghirap ang ating Panginoon doon sa krus dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, kamumuhian natin yung kasalanan eh. Kasi yung ginawang pamamaraan ni Satanas para ang tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis, mailayo sa Diyos. Ang good news mo, ginanap na ng Panginoon yung napakalagang pangangailangan ng tao na ang buhay natin dito pansamantala lang. Ang inaalok sa atin ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang natin, pagsisihan, kalikuran na natin yung ating kasalanan. Kaya nakakapanghimasok ay last of the flesh. Kaya yung mga nasa last of the flesh, makikita natin, ang madali magkaintindihan sa pag-uugali, sa pananaw, kasi human nature eh. Kaya minsan kapag isang tao namumuhay sa patnubay ng banal na espiritu, contradict yung mga tao namumuhay sa laman. Pero kung ikinamumuhay sa patnubay ng banal na espiritu, madaling magkasundo. Kaya makikita natin, nahayag sa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Pero kung tayo nasa laman, lalo na sa panahon natin ngayon, human nature, sariling kapamaraanan natin, may masamang nasa tayo na naman eh, na bisan di natin kaya i-give up. Ito po yung sabi ng Panginoon. Mga minamahal ko, tumawag lang mo kayo sa pangalan ng Panginoon. Kilalanin natin yung ginawa niya doon sa cross. Siya lamang ang tanging tagapagligtas. Hindi po reliyon, hindi ko sino mang leader na nagturo sa atin ng mga turo na half-truth. Only the Lord Jesus Christ. Kasi siya yung daan, siya yung katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan. Sabi ng Panginoon, kundi sa pamamagitan ko. Simple panalangin galing sa puso. Kung mali pa rin yung ating pagsamba, suriin niyo yung buhay mo. Yung nangyayari sa pamilya mo, ayos ba? Masaya ka pa doon? May kapayapaan ba tayo? Pamilya nga natin, minsan magkakagulo eh. Hindi nagkakasundo. Nagkakasundo mga kayo sa mga bisyo. Imagine, almost million na nagastos nyo. Hindi pa tayo nakakalaya sa paninigarilyo, hindi pa tayo nakakalaya kung tayo may sugal pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakalaya sa pambababae, hindi pa rin tayo nakakalaya doon sa mga walang kakwenta-kwentang mga kasiyahan sa mundong ito. Aralin niyo po, million of pesos. Tapos bigla ngayon, tatamaan ka ng sakit. Salib na yung mga pinita natin
ay inipon natin, nakakaawa yung ating mga anak. Ang laki ng ating mga ginastos, lamang ang talo. Natuos nyo na ba sa ating paninigarilyo kung isang kaha, dalawang kaha sa isang araw? Magkano yung isang buwan, magkano sa loob ng isang taon? Kung ikaw ay 50 taon na naninigarilyo, kung matanda ka na ngayon. So kung ikay baguhan pa na, abay habang maaga, tumakas ka na. Wawasakin niya yung ating katawan na siyang templo ng Espiritu Santo. Simple pa na lang yung galing sa puso. Huwag mo ma-open kasi mahal ko nga ay nasa uling panahon na. Kung meron mga nangangaral, hindi po ako galit sa inyo. Galit po ako sa diablo eh. Alam po ba kung bakit? Sila po yung sumisira. Even yung mga demonyo doon sa mga tao na ngayon ay namumuhay sa kasamaan. Even nga yung mga tao na mas pinili nila yung kadidiman eh. Imagine naharap kayo sa Diyos. Kayo naging promotor. Kung bakit nalulong sa mga bisyo, kung bakit nalulong sa isang ganong kalalagayan ang isang tao kasi tayo nag-inject sa kanila, ginamit na instrumento ng diablo. Hindi natin alam tayo nagagamit pa ng instrumento. Ang dami wasak na pamilya, ang dami sirang buhay ng tao ngayon. Pasalamat ka lang sa Panginoon. Simple panalangin galing sa puso. Panginoong Jesus, sa oras na ito, humingi po ako ng tawad sa lahat-lahat ng aking kasalanan ang nagawa laban sa iyo. Sa aking po mga naisip, na salita, na ikilos, na hindi kalipad-lipid sa iyo. Patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, maging sa mga kasalanan hindi ko namamalayan, kala kong tama, lubuksan niyo po yung aking kaisipan, Father God, in the name of Jesus, sa paglubad ng iyong banal na Espiritu, na makita ko yung aking sarili, yung tunay kong kalalagayan. In the name of Jesus. Kung hanggang ngayon ay nananatili pa sa akin yung nasa ng aking laman, ako pa rin ang nasusunod, pamamaraan ko pa rin ang susunod, humingi po ako ng tawad. Gusto ko po maranasan yung beyond our limitation bilang tao mula sa walang limitasyon kakayanan mo, Diyos. Kaya tinuturuan mo kami, Panginoon, na kami sumampalataya sa iyo. Kaya sa oras na ito, sinusurrender ko yung aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita at pinananampalatayanan bilang aking tunay na Diyos at aking tagapagligtas, Panginoong Kristo. Ilista mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Hinihiling ko po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu mula sa akin. Tulungan ako na sumunod sa iyong salita, maunawaan ko ang iyong salita. Hinihiling ko po, Panginoon, gamitin mo po ako sa aming kapanahonan ngayon na maging asin at liwanag sa salibutan ito, Diyos. Salamat po, Ama. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To God be all the glory. I love you. And God bless all. Mabuhay po tayo lahat.